Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Isaiah Kapitulo 51. Isaiah chapter 51 at nais ko pong basahin ay mula talatang 1 hanggang talatang 11. At napakahalaga na matutunan natin sa umagang ito yung paksa na tayo ay tinipak o tinibag mula sa bato. At tayo nagagalak sapagkat ang mga salitang ito ay matalinghaga, ngunit para sa mga mananampalataya kanyang naunawaan na ang ating buhay ay mula sa Panginoon, galing tayo sa Panginoon at tayo ay kanyang pinanganak sa Espiritu at tayo ay nananalig na sa katapatan ng Panginoon tayo ay gagabayan niya sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu upang maunawaan natin ang tema na tayo ay tinipak or tinibag mula sa bato. Isaiah 51. Ganito ang siyang isinasaad, kayo'y magsipakinig sa akin, kayo'y magsisunod sa katwiran. Kayong nagsisihanap sa Panginoon, magsitingin kayo sa malaking bato na inyong kinabutulan. Ang ginamit po dito ay salitang kinaputulan. Ngunit kung ating ilalagay sa tamang salita ay tayo ay tinipak or tinibag mula sa bato at sa luwang ng hukay na kinahukayan sa inyo. Tingnan ninyo si Abraham na inyong ama at si Sarah na nanganak sa inyo sapagkat nang siya ay isa ay tinawag ko siya at aking pinagpala siya at aking pinarami siya sapagkat inaliw ng Panginoon ang Sion, kanyang pinasaya ang lahat niyang sirang dako at ginawa niyang parang Eden ang kanyang ilang at ang kanyang lupang masukal ay parang halamanan ng Panginoon, kagalakan at kasayahan ay nagsusumpungan doon, pagpapasalamat at tinig na mainam. Makinig ka sa akin, o bayang ko, at pakinggan mo ako, o bansa ko, sapagkat isang kautusan ay magmumula sa akin at ang aking kahatulan ay gagawin kong pinakaliwanag sa mga bayan. Ang katwiran ko ay malapit, ang aking pagliligtas ay lumabas, at hahatol ng aking mga bisig sa mga bayan. Ang mga pulo ay magsisipaghintay sa akin, at sa aking bisig ay magsisitiwala sila. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa mga langit, at magsitungo kayo sa lupa, sa ibaba, sapagkat ang mga langit ay mapapawi parang usok, at ang lupa ay malulumang parang bisan. At silang nagsisitahan doon ay mga matay ng gayunding paraan. Ngunit ang pagliligtas ko ay magpakailanman at ang aking katwiran ay hindi mawawakasan. Inyong pakinggan ako, ninyong nakakaalam ng katwiran, bayan na ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang hula ng mga tao.
o manlupaypay man kayo sa kanilang mga paglait, sapagkat sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan at kakanin nila sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa. Ngunit ang aking katwiran ay magiging magpakilanman at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng salin lahi. Gumising ka, magbihis ka ng kalakasan o bisig ng Panginoon. Gumising ka na gaya ng karawan noong una ng mga lahi ng mga dating panahon. Hindi daga ikaw ay pumutol ng Rahab na sumaksak sa buwaya? Hindi baga ikaw ang tumuyo sa dagat, sa tubig ng malaking kalaliman at na iyong pinapaging daan ang kalalimang ng dagat upang daanan ng matubos o natubos. At ang mga tinubos ng Panginoon ay magsisibalik at magsisiparaon. May awitan sa Siyon at walang hanggang kagalakan ay isa sa kanila mga ulo. Sila ay magtatamo ng kasayahan at kagalakan at ang kapanlawan at ang pagbubuntong hininga ay tatakas. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Ang magiging tema ng ating mensahe ngayong umaga ay narito po sa talatang 1 ng Isaiah 51. Ang sabi dito, kayo'y magsipakinig sa akin, kayo'y magsisunod sa katwiran, kayong nagsisihanap sa Panginoon, magsitingin kayo sa malaking bato na inyong pinaputulan at sa luwang ng hukay na kinahukayan sa inyo. So narito po sa talatang 1, yung pong panawagan ng Panginoon sa mga mananampalataya na magsitingin tayo sa malaking bato na inyong pinaputulan. Tunay na pinapahayag sa atin ng Panginoon ang mga bagay na ito. Tunay na mahiwaga ang kanyang mga salita. Ngunit ito'y kaalaman at karunungan na itinuturo sa atin ng Panginoon at ipinapahayag sa atin upang lalong lumalim ang ating kaunawaan at paglago sa biyaya ng Panginoon. Ang banal na salita ng Panginoon ay nagpapahayag maging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo sa kabanalan, sa puso, buhay, katwiran, o righteousness, kaalaman sa Kanya na ating Panginoon. Dito ay ating tutunghayan ang tatlong bagay sa ating pag-aaral. Una ay, ang isaalang-alang natin ay yung pagkaunawa. Yung tinatawag na explanation. Ikalawa ay the reason o ang kadahilanan. At ang pangatlo ay conformity in Christ o pagiging katulad ni Kristo. Dito sa kapitulo, ito ang siyang panawagan ng Panginoon upang tulungan ang mga mananampalataya na maging matatag sa pananampalataya. Pagkat alam natin na ang pananampalataya ay kaloob at ang lahat ng mga mananampalataya ay mayroon tinatawag na pananampalataya. There is only one true faith. Iisa ang pananampalataya.
hindi marami, at nais ng Panginoon na tayo ay maging matatag sa pananampalataya. Kaya nga ating mapapansin yung ilang bagay na salita na sinasabi dito. Halimbawa, katulad sa talatang 1, ang sabi dito, kayo'y magsipakinig sa akin. So, tinutukoy dito ay ang mga hinirang, ang mga pinili, ang mga mananampalataya na sinasabi niya na tayo'y makinig sa Kanya. Sapagkat sa pakikinig sa Panginoon ay naroon ang tinatawag na kaaliwan ng bawat mananampalataya. Ilang beses na sinasabi dito sa kapitulong ito, mula rito sa ating binasa, ay katulad ng talatang 4, na sabi dito, makinig ka sa akin o bayan ko. So ang tinutukoy ng Panginoon dito ay kanyang bayan. Sino ang kanyang bayan? Ang kanyang mga hinirang, ang kanyang mga pinili na kanyang kinupkop bilang mga anak niya sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang siyang panganay sa lahat ng magkakapatid. So tayo ay mga kapatid ng Panginoon, mga anak ng Diyos. At ang Panginoon Jesucristo ang panganay. So kaya nga sinasabi dito, makinig ka sa akin o bayan ko. At hindi lamang makinig, sa talatang 6 ay sinasabi na itingin ninyo ang inyong mga mata sa mga langit. Ito ay may kaugnayan din doon sa sinabi ni Pablo sa mga taga-Colosas na kung tayo ay tunay na binangon ng Panginoon, tayo ay tumingin sa itaas na siyang kinaroroonan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay naroon, nakaupo, namamahala, sapagkat siya ang hari. Siya ang ating hari na makapangyarihan. At hindi lamang itingin, kundi inulit muli sa talatang 7. Kung inyong titingnan dito sa ating binasa, na sabi dito, inyong pakinggan ako. Mismo ang Panginoon Diyos ang siyang nagsasalita, pakinggan niyo ako, sabi ng Panginoon. Ninyong nakakaalam ng katwiran, bayan na ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Ito ang mga katangian ng bayan ng Panginoon na nakakaalam ng katwiran. Sapagkat ang mga mananampalataya ay naging matuwid. They are righteous, hindi dahilan sa kanilang mga ginawa, hindi dahilan sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus sa Kalbaryo, at inari tayong ganap ng Panginoon. At doon sa mga nagsasaad na mga natutulog, na mga mananampalataya, sabi sa talatang 9, gumising ka, magbihis ka ng kalakasan. Dito ay inaalog-alog. Alam nyo, pag ginigising ang isang tao, minsan hindi siya magising. Minsan ay inaalog mo ng gusto para magising kasi mahimbing na mahimbing ang kanyang tulog. Minsan nga ay hinahampas mo ng unang para magising. Pero dito, sinasaad sa banal na kasulatan, ay gumising ka, magbihis ka ng kalakasan o bisig ng Panginoon, gumising ka, naggaya ng karawan ng una na mga lahi na mga dating panahon. At dito ay isinasad ang dahilan kung bakit sila ay
kinakailangang gisingin sapagkat ang talatang 11 ay nagsasaad na sila'y mga tinubos ng Panginoon ay magsisibalik at magsisiparong may awitan sa Siyon. So ninanais ng Panginoon na maging alerto, gising, pinakikinggan ang salita ng Panginoon at nahandang kumaroon sa Siyon. Tayo mga minamahal ay patungo sa Siyon. Ang lungsod ng Diyos na nabis niyang minamahal, ang Siyon. At doon sa Siyon, tulad na sinasabi sa Revelation, ay doon tayo magiging lubos ang kagalakan at pagpupuri at pag-aawitan sa Panginoon. Kaya ito ang panawagan ng Panginoon. At dito'y napapahayag na sinasabi na magsitingin kayo sa malaking bato. Sa Old Testament ay ating mapapansin yung pagpapahayag ng Diyos sa malaking bato. Simula ng ang bansang Israel ay lumabas ng Ehipto sa panahon ni Moises. Sila ay itinawid ng Diyos sa kabilang ibayo ng dagat na pula. Nakalakad sila sa tuyong dagat sapagkat tinuyo ng Panginoon ang dagat na yon at sila ay nakatawid. At nang sila'y makatawid doon, ay sila'y nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon at sila'y umawit ng awitin ni Moises. At doon, sila'y nagpasimulang maglakbay, na ang paglalakbay ay mayroong tinatawag na direksyon. Na ang direksyon yun ay patungo sa pangakong lupa na ito ay ang Kanaan. Sapagkat sila'y napunta sa Ehipto dahil sa malaking taggutom na nangyari. Na natili sila doon ng 430 years. Naging alipin doon sa Ehipto. At pinakinggan ng Panginoon ang kanilang mga daing at panalangin at nagsimula sila na sila'y maglakbay. Sa kanilang paglalakbay, nangailangan sila ng pagkain sapagkat hindi sila makapagpanim, makaani ng pagkain sapagkat sila'y naglalakbay. Ang kanilang lugar na tinatahak ay mabato, maraming buhangin, maraming scorpion, maraming alakdan, maraming ahas, maraming mga maliliit na mga insekto na nakamamatay. Ngunit sila ay pinapatnubayan ng Panginoon. At dahilan sa sila ay nagugutom, hindi sila pinabayaan ng Panginoon, kundi bagkus, sinabi kay Moises na sila ay kakain at ang pagkain nila ay galing sa langit. Na ito ay kanilang kukunin. Maagang-maaga, bago sumikat ang araw, kanilang titipunin. At ang tawag nila doon ay mana. At ito naging pagkain nila sa loob ng 40 taon habang sila ay nasa disyerto. Ngunit dumating na sila ay nangailangan ng tubig. At ang mga tao ay nagreklamo. Kaya nga, sinabi ito ni Moises sa Panginoon, walang tubig. Sapagkat doon sa disyerto, walang tubig. Hindi sila makakita ng mga lawa o anumang patis. Kundi ang sabi ng Panginoon kay Moises sa Exodo, Kapitulo 17, talatang 6, ang sabi dito at instruction ng Panginoon,
narito ako'y tatayo sa harapan mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb. At iyong papaluin ang bato at lalabasan ng tubig upang ang bayan ay makainom. At gayon ginawa ni Moises sa paningin ng mga matanda sa Israel. Dito ay nagpapahayag ang Panginoon sa pamagitan ng bato. Alam nyo, ang bato ay ang ating pagmamasdan, tulad ng binabanggit dito, ito ay nasa bundok ng Horeb. At inutusan si Moises na mula doon sa bato ay lalabas ang tubig. At lahat sila ay makakainom. Napakahalaga ng tubig sa buhay natin. Mapalad tayo sapagkat hindi na tayo umiigib. Hindi na tayo gumagawa ng balon. Hindi na tayo pumupunta sa mga ilog. Sapagkat ang mga batis ngayon at mga creek ngayon at dadaluyan ng tubig ay napakarumi. Meron tayong tinatawag na gripo. Doon ay nakakainom tayo. Ginagamitan natin ng filter upang masala ang mga dumi at mainom natin ng sariwa. Ngunit dito, tinutukoy ng banal na kasulatan, ang Panginoon ay nagpahayag sa pamagitan ng bato. Yung bato ay dinaluyan ng tubig, sariwang tubig. At ito rin yung sinasabi sa mga Bilang, Kapitulo 20, talatang 8. Ang sabi dito, hawakan mo ang tungkod at pisanin mo ang kapisanan. Pisanin mo at ni Aaron na iyong kapatid at magsalita kayo sa bato sa harap ng kanilang mga mata. Na ibibigay niyon ang kanyang tubig at ikukuha mo sila ng tubig sa bato. Sa ganito, painumin mo ang kapisanan at ang kanilang mga hayop. At sa talatang 9 ay tinutukoy dito at kumuha si Moises ng tungkod sa harap ng Panginoon at gaya ng iniutos sa kanya na inisan ang mga mananampalataya. At sila'y nakainom. Naibsan ang kanilang uhaw. Nasiyahan sila. Na-repress sila. Alam nyo, napakahirap nung ikaw ay uhaw na uhaw, wala kang tubig. Delikado yun. Sapagkat nadidehydrate yung ating katawan. Sapagkat ang kailangan ng ating katawan ay pagkain at inumin. Ngunit ang Diyos sa kanyang pagsinta sa kanyang bayan ay hindi niya pinabayaan ang kanyang bayan. Kundi bagkos, ito ay kanyang pinakain at pinainom. At sila ay pinatnubayan ng Panginoon. Kaya napakalaga na makita natin yung sinasabi sa Deuteronomio Kapitulo 8, talatang 15. Sabi dito na siyang pumapatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga makabandag na ahas at mga alakdan at uhaw na lupa na walang tubig na siyang naglalabas sa iyo ng tubig mula sa batong tingkiyan. At sa talatang 16, na siyang nagpapakain sa iyo o nagpapakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga magulang upang kanyang
mapakumbababa at kanyang subukin ka na babatuhin ka sa iyong wakas. Kaya ang Diyos ay naging matapat sa kanyang bayan. Mula sa bato, dumaloy ang tubig, ang dalisay na tubig, at sila ay nakainom. Naibsan ang kanilang uhaw, nakapagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Nawala ang pagod, nawala ang pakiramdam na sila ay nanghihina, naging malakas sila. Kung kaya nga ang Panginoon ay nagpahayag. Kaya ang sabi sa Deuteronomio Kapitulo 32, talatang 4, ang sabi dito, itong siya ay tumutukoy sa Panginoon Diyos. Siya na naglabas doon sa Ehipto. Siya na makapangyarihan, na siya ang pumapatnubay, na siya ang nagkakaloob ng pagkain, ng mana. Siya na nagbibigay ng tubig. At ang sabi sa talatang 4, siya ang bato. Ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal. Yan ang sinasabi sa talatang 4, talatang 32. Sa panahon ni David, natutunan niya na magtiwala at mangalong sa bato. At yun ay ang Panginoong Jesucristo. Dito sa ikalawang Samuel, Kapitulo 22, talatang 2, unahin ko munang basahin ay nasa talatang 1. Ikalawang Samuel, Kapitulo 22, talatang 1, at sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon ng araw na iniligtas ng Panginoon siya mula sa kamay ng lahat ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. At sa talatang 2 ay sinasabi at kanyang sinabi, ang Panginooy aking malaking bato at aking katibayan at tagapagligtas sa akin sa makatwid bagay akin. At talatang 3, at ang Diyos ang aking malaking bato, na sa kanya'y ako'y nangangalong. Aking kalasag, at siya'y sungay ng aking kaligtasan. Aking matayog na muog at ampunan sa akin, tagapagligtas sa akin. Ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. Kaya nasabi ni David sa mga awit, Kapitulo 18, talatang 1, iniibig kita, O Panginoon, na aking kalakasan. Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta at aking pagliligtas. Aking Diyos, aking malaking bato na sa kanya'y mangangalong ako. Aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan. Aking matayog na muog. At sa talatang 3, sinasabi na ako'y tatawag sa Panginoon na marapat na purihin. Sa gayoy maliligtas ako sa aking mga kaaway. Napakaganda na mga binigkas at inawit at isinulat ni David na ang Panginoon ang kanyang malaking bato. Kanlungan, kalasag, sungay ng kanyang kaligtasan, matayog na muog na siyang umampon sa kanya, na siyang nagligtas sa kanya at ililigtas sa lahat ng karahasan.
Sa mga awit, Kapitulo 28, talatang 1, ay sinabi dito, sa iyo, O Panginoon, tatawag ako, bato ko, huwag kang magpakabingi sa akin. Baka kung ikaw ay tumahimik sa akin, ako ay magiging gaya nila na bumababa o bumaba sa hukay. Dinggin mo ang tinig ng aking mga pananaing. Pagka ako'y dumadaing sa iyo, at aking iginagawad ang aking mga kamay sa dako ng banal na sanggunian sa iyo. Ito ang napakatatag na pananalig, pananampalataya ni David. At kung kaya nga ating pinag-aaralan ay upang maging ganito rin ang ating pananalig sa Panginoon, na siya ang ating muog, siya ang ating kanlungan, na siya ang ating kaligtasan, siya ang matayog na muog at ampunan sa akin. Siya ang ating tagapagligtas. Kaya nga ang sabi ni David sa mga awit sa 62, latang 6, sabi dito, siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Siya ay aking matayog na muog, hindi ako makikilos. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking kaluwalhatian, ang malaking bato ng aking kalakasan, at ang kanlungan ko'y nasa Diyos. At sa talatang 8, ang sabi dito, magsitiwala kayo sa Kanya. Buong panahon, yung salitang buong panahon, sa lahat ng ating buhay, simula ng ang Panginoon ay gumawa at kumilos sa ating puso. Tayong Kanyang mga bayan. Sabi dito, buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap niya. Diyos ay kanlungan sa atin. Ano ang kadahilanan? Ang kadahilanan ay sapagkat, sabi dito sa talatang 1, ay tayo'y galing sa malaking bato. At ang pagkakasabi dito ay kinaputulan o tayo ay tinibag. Noong araw, pag ako'y napupunta sa Quezon City, nakikita ko yung aking mga uncle na nagiging gawa nila na habang sila'y wala pang trabaho, nagtitibag sila ng bato. Dito rin sa atin ay meron sa lugar na tibagan. Ngayon ay puno na ng mga bahay. Kinukuha yung mga bato. Ngayon, sa ating pag-aaral, ay tinutukoy ng banal na kasulatan na ang Panginoon ang siyang malaking bato at tayo'y tinibag mula sa Kanya o tayo ay tinipak. Nang ibig sabihin ay yung katangian ng Panginoon na siya ay banal, matuwid, merong lubos na kaalaman sa Panginoon. Yun nahayag sa mga tinipak na bato o tinibag. Sapagkat dito ay tinutukoy ng Panginoon, sila ang aking bayan. Sila'y mula sa akin. Sila'y kinakailangan makinig sa akin. Tulad na sinasabi dito sa talatang 4,
makinig kayo sa akin. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa langit. Inyong pakinggan ako. At sabi sa talatang 9, gumising ka, sapagkat tayo ay kanyang bayan. Ang katangian ng Panginoon ay sumasa atin. Banal, matuwid, at may kaalaman sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay ipinagkaloob sa atin. At binago niya ang ating buhay. Yung kahatulan na para sa atin ay kanyang inako. At tayo ay tinatawad sa ating mga kasalanan at binigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga si Pedro sa kanyang sulat sa Kapitulo 2 ng unang Pedro, talatang 4, ang sabi niya, kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay. Nasa katotohanan ay tinakwil ng mga tao na dapat sa Diyos ay hirang mahalaga. So, ang tinutukoy dito ni Pablo o ni Pedro ay isang mamana ng palataya na binago ng Panginoon. Na sino man na kay Kristo Jesus ay binago ng Panginoon. Sa mga mananampalataya ay mga bago. Binago ng Panginoon. At ang turing ni Pedro sa mga mananampalataya, sila'y living stone. Buhay na bato. Tinipak o tinubog tinibag mula sa malaking bato. So tayo ay galing sa Panginoon at tayo ay buhay, isang batong buhay. At sabi sa talatang 4 ay sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao na dapat sa Diyos ay hinirang. So mga hinirang tayo ng Panginoon at mahalaga. Kaya sabi sa talatang 5, kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging sa pagkakasaserdote banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakakalugod sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Kaya nga dito ay tinutukoy ni Pedro na mga mananampalataya ay isang buhay na bato sapagkat sila'y nagmula at sila'y galing sa Diyos na tinipak at tinibag. Kaya sila'y buhay sapagkat meron silang buhay na walang hanggan. O kaya nga tinutukoy din dito na tayo'y tinawag ng Panginoon upang maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin yung nasa Roma, Kapitulo 8, talatang 29. Na sabi dito, sapagkat yaong mga yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala ay itinalaga naman niyang maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. So, ipinapahayag dito ng banal na kasulatan na tinawag tayo ng Panginoon, itinalaga tayo ng Panginoon upang maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. To be conformed with the Lord Jesus Christ. At anong larawan yun? Ang larawan ay kabanalan sapagkat ang Panginoon Jesucristo ay banal, righteous,
ang Panginoon Jesucristo ay righteous. At ito ang katangian na nais ng Panginoon sa atin. Tayo ang image bearer ng Diyos. Na makita sa atin ay ang kabanalan, ang katwiran, yung righteous na pamumuhay natin. Saan man kayo ilagay ng Panginoon, anumang gawain yan, anumang trabaho yan, kahit na kayo'y nakasakay o nagtatrabaho, o anumang bagay na yung ginagawa, ipahayag natin ang kabanalan. Sapagkat tayo ang buhay na bato, na tinibag at tinipak mula sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga, napakaganda ng sinasabi ng Panginoon dito sa Isaiah Kapitulo 51. Sabi dito, magsitingin kayo sa malaking bato na inyong pinaputulan o nung kayo'y mga tinibag o tinipak. Kaya nga, sabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso, sabi niya, Kapitulo 4, talatang 24, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ito ang magiging pamumuhay natin, mga minamahal, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga hinirang, bilang mga pinili, bilang mga buhay na bato na mula sa Panginoong Jesucristo. At sabi sa Colosas, Kapitulo 2, talatang 3, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. So ang Panginoon ang siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan at tayo mga minamahal ay patuloy na magbulay-bulay, pakinggan ang kanyang mga salita at tayo'y patuloy na sumunod sa Kanya. Kaya ang naging panalangin ng Panginoon, sabi sa John chapter 17, verse 21, ito ang pagnanais ng Panginoon sa atin, upang silang lahat ay maging isa. Ang tinutukoy dito ay ang mga mananampalataya. In every generation, God is calling His elect. Tinatawag niya. At maging sa ating kapanahunan, ay tinatawag niya lahat ng mga mananampalataya, ang mga hinirang, mga pinili, upang maging isa. O minsan, ang ibang mga nakakaalam tungkol sa Panginoong Jesucristo na nagiging suliranin. Sapagkat ang kanilang alam ay sila lang ang mga mananampalataya. Tayo nananalig na sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay tayo'y pinagkalooban na isang pamumuhay na nararapat, banal at kaaya-aya. At ang layunin ng Panginoon ay maging isa. Sabi sa talatang 21 ng John chapter 17, upang silang lahat ay maging isa. Na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila'y naway sumaakin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At sa talatang 22, at ang kalwalatiang sa akin binigay mo, ay ibinigay ko sa kanila. So merong glory ang mga mananampalataya. At ang kalwalatiang ito ay
Ang Diyos ay nagpahayag sa kanila at kilala ng mga mananampalataya, Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, upang sila'y maging isa, at kaya naman natin na iisa. At sa talatang 23, ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig, na gaya ko na iyong na inibig mo. O mga minamahal, napaganda yung sinabi ni Pedro, tayo ang buhay na bato. Hindi como tayo ay tinipak o tinibag mula sa malaking bato. Hindi, tayo ay buhay na bato na nagtataglay ng kabanalan, katwiran, kaalaman tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At yun ang ating pagyamanin, mga minamahal. At tayo'y patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Naunay, nandalangin po namin, pagpalain mo ang mga ito sa aming mga puso, sa matabi sa pangalan ni Jesus. Amen.